Sam. Bakit hindi mo maintindihan? Nagigigil ako sa'yo, Sam. Puro kayo benta. Puro kayo utang, Sam. Puro utang, Sam. Tapos benta, utang, benta, utang, benta. Ilang beses na ako nagko-content nito. Gigil mo ko. Galit na galit. Pucha, injikan natin ng ng adlib, baka mamaya tayo na ito i-copyright tayo kasi video nila to eh. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayoni? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Today is February 7, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon po o gabi sa inyong lahat. Kung ano man yung araw sa inyo, kayo na ang bahala mag-adjust. Una-una, syempre shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung bagong pasok natin si Sir J.U. at si Franklin Forog sa membership. Maraming salamat sa pag-join at sana tumagal kayo dahil marami tayong mga exclusive na video, mga shoutout na para lang sa mga membership. Pero shoutout muna natin syempre lahat ng mga viewers natin abroad, pati dito sa Pilipinas. Isang attendance check na malupit. Nagkagipit-gipit. Sa inyong lahat, kung nanonood ka, kung saan yung area nyo sa ibang bansa man o sa Pilipinas, paki-comment dyan sa baba nang sa ganon malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Bagamat hindi man tayo nakakarating dyan sa mga yan, sa lugar ninyo physically, well at least yung vlog natin, yung mga videos natin ay nakakarating na dyan at umaabot na, yun pa lang masaya na ako. Diba? Ang topic natin ngayon, matutuwa ka. Para to sa mga solid Estonian na mga viewers natin. At kung medyo interesado kayo sa Maynila, kung ano yung mga nangyayari sa Kamaynilaan, dapat interesado kayo dahil capital city ng ating bansa yan, ng Pilipinas, Manila. Manila. Diba? Shoutout sa inyong lahat. At itong topic natin para sa inyo. No, issue pa rin naman to Bagamat meron tayong mga upload dyan, partikular sa mga national na mga issue, ito naman, lokal, LGU, pag-usapan natin. Dahil sa Maynila, 6 yung naglalaban-laban sa pagka-mayor ngayong May 12, 2025 o ngayong 2025 election. We have, siyempre, yung Isko Moreno, ang pagbabalik, Mayor Hani Lacuna, the incumbent, Sam Bersosa, mamaya na, yung dad ng bayan, si Michael Say, Mara Tamundong, at si Raymond Bagat Singh. Yeah. Bagat Singh. Kapatid ni Felix. Felix Bagat Singh. Nakakatuwa. Panoorin natin to. Kasi ang laging binebenta nila, ang laging pambala nito, kundi benta kay Isko Moreno, kung hindi yung pagbenta ni Isko Moreno, pati yung pag-utang. So dalawa lang, doon sila naiikot. Benta, tulong, benta, utang, benta. Benta, utang, benta. So wala na silang maibala, kaya paulit-ulit nilang ino-open yan at pilit na ginagawang issue. Ang tanong kasi, kaming mga Manilenyo, alam na namin kung saan napunta yung inutang at kung saan napunta yung pinagbentahan. Itong lalaki lang to, ang bukod tanging ayaw umintindi o ayaw intindihin at pilit na pinambabala itong pagbenta, yung issue ng pagbenta at issue ng utang. Napaliwanag ko na yan dito, na-discuss ko na yan, na-itakel na natin, and yet, pinapaliwanag pa rin natin ngayon dahil marami pa rin talaga ang hindi nakakagets. No, lagi ko nga sinasabi sa inyo, no, na marami na tayong aware na sa politics, pero mas marami pa rin talaga yung hindi nakakaalam, yung hindi pa nakakaunawa. Kasi ang inyong lingkod, Joe Malone TV, ay naniniwala ako na dapat itong issue ng bayan, partikular sa gobyerno, kailangan natin bosesan, kailangan natin pag-usapan, kailangan natin na hima-himayin, kailangan, hindi naman sa pakikialam, kailangan may alam tayo, aware tayo, naiintindihan natin. Kasi hindi pa pwedeng bahala kayo dyan magkagulo basta ako dito, trabaho. Hindi pwede. Kasi parte ka ng gobyerno .
everyone counts. Yung boto mo counts, 'di ba? Kahit na ayaw mong bumoto, you still part of this government. At dapat nauunawaan mo at dapat may boses. May boses ang bawat isa, 'di ba? Kaya yun lang ang inaano natin. Enjoy ako sa ganun kasi para akong kumakanta. Pag-usapan natin, okay. Ito, dati pang video to. Kasi since na lagi na lang ini-issue kay Yorme Isko Moreno yung pagbenta, hayaan na natin na si Mayor Hanel Lacuna ang magpaliwanag about doon sa pinagbentahan ng lupa ng Divisoria Public Market, which is Divisoria Mall. Noong time na to, Vice Mayor pa lang siya. Kasi ngayon, dati pa. Ngayon, Mayor na siya. Ang lupit nung intro na yan, di ba? Saglit lang yan. Doon naman Okay. po sa Divisoria Public Market. Again po, ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Opo. Yung lupa po na yon, matagal na pong hindi nasa ating hindi na po tayo ang namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 13, 1992. Paano po nangyari yun? Pumasok po sa isang kasunduan yung dati pong alkalde, si Mayor Mel Lopez, sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po ibinigay na po niya yung pamamahala nung lupa na yon kasama po yung Divisoria Public Market sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. Matakin mo yun. So you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan ho bang square meters yun? Ilan? That's roughly around 8,000 plus square meters. Times na, 20. From 1992 hanggang natapos po yung 25 years contract lease contract po dun sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila Ayan, is makinig. nasa 57 million lang po in 25 years. Okay. 57 million in 25 years. So magbilang ka na lang from 1992 hanggang 25 years nun. 57 million lang yung naging revenue ng Manila City Hall. And the sad part of it po, pagdating nung 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Sino ba yan? Erap? Former Mayor Estrada. Yes. Erap Nirenew po yung Estrada. contract. In other words po, Nadagdagan metro pa. kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok Pumapasok. sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lungsod na humanap po ng mga assets ng ating lungsod na underutilized. Hindi po nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. Underutilized. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market. Divisoria Yung Mall. lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po, yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo nun. Yung private company rin po. In other words, sobrang lugi na po tayo noon. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yung Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo. Makinig ka, dahil Sam, ha? po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So, nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po Ibenta. yan. So, nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Oo. Nagkaroon po ng public bidding. Tatlo po ang nagbid at may nanalo po. Sa halagang, I think, 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi, yung binentahan po niyan, syempre, every year ho niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin. Yes. Sa pag-develop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa Yes. natatanggap natin 25 years na po ang nakakaraan. Kita. Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Ayan. Bumili po tayo Sam. ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda, financial assistance, and 6 months of ayuda food boxes, ang 700,000 pamilya sa City of Manila. Nakapagpatayo po tayo ng COVID field hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po
fact check lang po lagi tayo. Yeah. Hindi naman po Pache. magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo. Dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa Yes. kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. Yan na, Sam. Bakit hindi mo maintindihan? Gigigil ako sa'yo, Sam. Puro kayo benta. Puro kayo utang, Sam. Puro utang, Sam. Tapos benta, utang, benta, utang, benta. Ilang beses na ako nagko-content nito. Gigil mo ko. Gigil mo ko, Sam. Gigil mo ko. Ano bang gusto mo, Sam? Benta, utang, benta, utang, benta, utang, benta, utang, benta, utang. Wala na bang iba? Nakakapagod, Sam. Gigil. Gigil ako, Sam. Gigil. Gigil ako, Sam. Ano ba? Hindi ka talaga bang hindi mo maintindihan? Ha? Hindi mo maintindihan. Tapos pumunta ka pa. Kanina lang to, yung susunod na video, Feb 7. Pumunta ka pa ng Sitol, nagpunta pa kayo ng Liwasan Bonifacio, Liwasan Bonifacio sa Cartilla. Ha? Welga pa kayo dyan. Ang title nyo pa, Manila is not for sale. Ano ba ang binenta? Hindi naman binenta ang Maynila. Gigil ako sa Diyos. Hindi naman binenta ang Maynila o hindi naman binebenta ang Maynila naman sa naman. Sam naman. Ano ba, Sam? Bakit yun ang title nyo? Manila is not for sale. Hindi na. Saan mo nakuha yung idea, Sam? Saan mo nakuha yung idea, Sam? Ano naman? Natatai ako. Diyos ko. Saan mo ba nakakuha yung idea, Sam? Saan mo ba nakakuha? Bakit sinabi mo Manila is not for sale? Hindi naman binebenta. Hindi naman binenta. Hindi naman... Ano? Ayan na, pinaliwanag na. Kalaban niya na ngayon ni Yorme Isko Moreno, si Hanel Lacuna. Siya ang nagpaliwanag. Manood ka kasi ng vlog, Sam. Manood ka kasi ng vlog, Sam. Diba? Huwag puro benta, utang, benta, utang, benta, utang. Tapos susunod, benta. O, itapik nyo, benta, itapik nyo, utang. Nakakapagod mag-content kasi nauunawaan na namin to eh. Naka-move on na ang Manileño dito sa... Naka-move on na ang Manileño. Ikaw na lang yung hindi, Sam. Ano ba naman yun, Sam? Diba? Nakakainis ka na, ha? Gigigil ako. Gigil ako sa'yo. Okay. Panoorin natin to mga kayon. Hindi ko ba alam kung sino ba idol nito. Si Rambo ba o si ano eh. Panoorin natin. Nasaan na ba yun? Ayan na. Ayan. Manila is not for sale. Sino ba nagsabi? Gigigil ako. Rambo. Kulit na kulit. Pucha, injikan natin ng adlib. Baka mamaya, tayo na ito eh. I-copyright tayo kasi video nila to eh. I-injikan ko mag-a-adlib ako once in a while kasi baka mamaya tayo na ito. Pag na-detect kasi yung mahaba yung video, i-detect tayo niya. Kaka-copyright tayo niyan, yung page natin. May padamit-damit pa ang lolo mo. Gigil ako. Parang aktivista sa UP. Kagat labi pa yan. Galit na galit yan, ha? Gustong manakit. Yan na. Mga anak ng Maynila! Nandito tayo ngayon para hindi manahimik! Nandito tayo Bungol. para
O, di ba? Welgang pig. Baka naman gusto mo pa ipa-impeach si Isko niyan, ha? Kahit hindi nakaupo, ha? Diyos ko naman, grabe ka naman, ha? Ang panga-panga mo! Ang panga-panga mo! Hindi mailihis yung camera, eh, no? Sabi nung instruction, kahit anong mangyari, wag mo itututok sa kawalan. Itututok mo lang sa harapan para magmukhang marami. Ang ating panawagan! Ang ating panawagan! Ang ating panawagan! In fairness, napatawa mo ako, ha? Napasaya mo ako, ha? Napasaya mo ako, ha? Ating panawagan sa buong Maynila at buong bansa! Manila is not for sale! Sino ba ang nagsabi sa'yo? Aminin mo na, Sam, takan-takan na kami. Sam, takan-takan na kami. Sino ba ang nagsabi sa'yo na gustong ibenta ang Maynila? O ibebenta ang Maynila? Sam, please. Nagmamakaawa ako. Sabihin mo na sa amin. Hindi na namin alam, Sam. Manila is not for sale! Binenta ba? O binebenta ba? Parang wala ako nabalitaan. Ano ba naman yan? Issue ng bayan ng ating pag-usapan tapos hindi ako updated. Binibenta na pala ang Maynila. Manila is not for sale. Oh, ulitin natin, ha? Hindi, baka mamaya mali ako, eh. Sorry. Sige, ulitin natin. Ihihima-himayin ko to. Putya, parang wala akong pinag-aralan dito, ha? Kailangan, alam ko to para hindi ako mapaya. Manila is not for sale. 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 So, saan nakuha yung idea na ibinibenta ba ang Maynila? O binenta o ibebenta ba ang Maynila? Kasi Manila is not for sale. Wala naman talaga. Hirap na ako. Sam, hirap na ako. Sabihin mo na ako, saan mo nakuha yung idea na yan? Sam, saan mo nakuha? Pinaliwanag. Yung Divisoria Mall ba tinutukoy na ito? Divisoria Public Market? Naipaliwanag na ni ate. Sam, please, sabihin mo na sa amin mga Manileño. Hirap na kami. Bungol. Alam na namin yan, kumita na yan. Yung mga ganyang klaseng style, mga ganyang klaseng estilo, bait-baitan, ha? Ay, nako. Ang panga-panga mo. Gigil ako. Okay, seryoso na tayo. Aba, matindi! Nakakaubos ng ano to? Nakakaubos ng brain cell. Aba, matindi! Pilit kong iniintindi pero talagang hindi maintindihan, eh, di ba? Okay. Sana mapanood mo to. Naka-move on na kami. Kaming Manileño. Alam namin kung saan napunta yung inutang at yung pinagbentahan. Sam, paulit-ulit tayo. Gusto. Alam namin, eh. Naka-move on na kami. Wala. May mga survey ako dyan. Sam, kahit bigyan mo sila ng 2,000, ayaw nga ni nanay. Ayaw ni nanay. Gusto niya 500 lang basta si Isko lang. Sam, anong gagawin natin? Di ba? Okay na yun. Basta sabihin ko lang sa'yo, alam ng Manileño, kami nga nanonolonggis, eh, tapos totolonggisin kami. Hindi. Alam namin kung saan napunta yung pera. Alam namin kung ano yung pinagbentahan. In fact, nagamit namin yung ayuda na sinasabi ni ate, doon napunta yung vaccine. Aminin nyo mga hindi. Mga nanonood sa akin. Sige. Nung nagpa-vaccine, di ba sa Maynila kayo nagpa-vaccine, yung iba sa inyo? Kasi may drive-thru kami. Meron kaming field hospital within 52 days natapos kasi nga, lahat ng mga emergency, lahat ng mga hospital, punong-puno dahil sa mga pasyente na mayroong COVID. Sam naman, eh. Ayoko na magpaliwanag, Sam. Pagod na ako sa'yo, Sam. Anyway, kung Manileño lang ipag-explainan ko, kayong mga Manileño na nanonood sa akin, pwede na kayong hindi manood, eh, kasi alam nyo naman yung sasagot ko dito. Diba? Pero doon, sa mga hindi pa rin naiintindihan, ha? O sige, hayaan nyo na. Sige, ganito na lang.
O edi pabalikin nyo si Yorme, hayaan yung si Yorme yung magbayad, total siya naman ang umutang. 'Di ba? O baka mamaya pag napaganda yung Maynila, punta kayo ng punta. Baka pumunta kayo Manila. So kung talagang kinasusuklaman nyo si Isko, huwag niyong tangkilikin, huwag kayong pumunta ng Maynila. Parang kay Duterte lang yan. Kung talagang pinasusuklaman nyo si Duterte, huwag kayong kumuha ng 10 years na driver's license at 10 years na passport. Ayoko nang pahabain. Gigil ako. Okay? Maraming salamat mga kayon doon sa mga nanood sa akin, yung mga naniniwala at kilala ko. Alam nyo naman yan. Okay? Maraming salamat. Ayoko sirain ang mga gabi nyo at muntik na akong masiraan ng ulo sa iyo. Maraming salamat, Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Galing, di ba?